Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Kami ngayon ay papunta na naman sa isa pang treasure site ng isa sa ating mga ka-TH. Ito ay nasa medyo bundok na lugar at medyo malayo sa highway. Nasa halos 1 oras ang paglalakad namin dito galing sa highway. Napakainit ng araw ngayon. Merong heat wave ang Pilipinas at buong mundo. Kaya kung may kalagayan kayo mga katiyat sa puso, kapag may problema ang puso ay huwag munang lumabas ngayon. Huwag munang mag-treasure hunt sa mga araw na mainit kasi marami na talagang na heat stroke. Kapag may karamdaman sa puso ay bawal ang ganitong klaseng aktibidad. Pahinga muna tayo. Itong mga kasamahan ko buti ay wala pang wala pang sakit sa puso, kaya pwedeng magbabad sa init. Okay, along the way meron tayong nakitang parang konti na lang at remarking na yan. Kapag meron pang mga counter sign or counter marker sa mga puno, meron kasing remarking na mga ginawa ng Hapon noong 1980s, 90s hanggang sa ngayon ay meron pa ring nag-remarking. Ano ba itong remarking na sinasabi? Ang mga remarking ay bagong marka lang yan ng mga Hapon at Koreano at karamihan yan ay sa mga puno ng niyog. Meron silang remarking na diamond, meron ding bilog-bilog lang, meron ding square. Dali naman ka balik pag-ahi. Okay, kaya ang mga remarkings ay totoo yan. Kurog-kurog naman sila. Ang mga treasure hunter na yan na nag-remarking ay yan ang kanilang misyon, ang paghanap ng site at mamarkahan nila ng code ang mga niyog or puno. Ayon sa nakakita ng mga nag-remarking ay mabilis lamang kasi trespassing ang ginagawa ng mga Koreano na yan at Hapon. Mabilis lang sila sa mga bundok at kadalasan meron silang kasamang babae para sasabihin na lang sila, turista at nagde-date, mag-asawa, nag-date, ganyan. Palaging may kasamang babae yan ang mga nag-remarking sa bundok. Pero mahalata mo kasi hindi sila marunong mag-Tagalog, mag-Bisaya at hindi sila makipag-usap. Aalis ka agad kapag nakita nyo. So kapag may ganyang mga tao na singkit na mata na hindi marunong magsalita ng Tagalog o Bisaya, ibig sabihin yan ay Koreano o Hapon. Ang pangalawang purpose ng pag-remarking ng Hapon at Koreano ay mag-confirm yan na meron nga sa lugar. Kaya kung saan sila naglagay ng remarkings ay naroon malapit ang item. At sa pagbalik niyan ay meron na silang kasamang mag-finance, gagastos ng itong operation at bibilhin nila ang lupa or magtayo sila ng istruktura or mag-donate ng kung ano-ano sa LGU para lang mahukay ang item. So yan na yung after remarking ay recovery na ang tawag. So kapag merong bibili sa inyo ng lupa sa bundok na parsela maliit lang, ibig sabihin ay na-remarking na ang inyong bundok. Na-survey na yan. Kaya yung binibili nila na lupa ay naroon ang item na kabaon. Okay, so ito na kami. Ito daw yung big boulder marker nila. At tinignan natin, merong 3 guhit pero hindi tayo sure kung tool made ito. Ayan 1, 2, 3. At yung malaki ay ang pang-4. So pwedeng distansya yan. Series of lines, pwedeng 5 meters, pwedeng 1 meter bawat isang guhit.
Depende yan sa paggamit nila ng code. Basta yan ay direksyon. Okay, lalo na yung bato ay medyo triangle. So siya ay arrow way or direksyon. Pwede rin baliktarin nyo. Kung saan nakaturo yung arrow ng bato, pwedeng wala doon. Kasi misleading lang yan ng mga sign ng Hapon. Pwedeng baliktarin nila. Ito naman, dot at malaking circle ay pwedeng gawa na yan ng Hapon at pwede rin gawa ng kalikasan. Ang ganyan na pagkaukit. Kasi masyadong smooth, dapat rough siya na pagkaukit. Gawa ng tools. Kaya merong tool marks. Ngayon meron akong napansin dito sa bangin, dito sa gilid. Parang ulo ng bayawak o ulo ng dragon. Ayan no, nakausili. Lapitan nga natin. Ito, nakadungaw siya pababa. At merong kahoy sa kanyang likod. Ayan, nakadungaw pababa oh. At ang baba ay dried creek. So pwedeng meron doon. Sorbin nyo doon mga katiyat sa next time. Na pagbalik nyo dyan sa lugar, yan yung mata, ulo talaga siya. Ngayon nakatingin siya doon. Yan ay dried creek dati. So pwedeng meron nga dyan. Hanapin lang ang countersign, malaking bato yan ang countersign doon sa baba. At meron ding kakaibang marka. Kaya kapag may ganun, doon hukayin sa countersign niya sa baba. Treasure under the rock ang hanapin doon sa baba. Okay, so umpisahan na natin to. Siguraduhin muna natin na walang laman ang mga big boulder marker na yan. At kapag walang laman yan, of course maliit lang naman ang porsyento na merong laman talaga ang mga malalaking bato. Pagkatapos nito, scan na tayo gamit ang proton elic. Ingat nga pala kayo mga katiyats ngayon sa panahon na ito dahil tag-init, lumalabas na ang mga ahas. At nagtaka ko bakit meron ng mga king cobra ang Pilipinas. Inoon ang cobra natin ay Philippine cobra lang talaga, yung kulay dilaw ang kanyang dibdib. Ngayon narito na yung mga king cobra galing sa sa ibang bansa. Yung puti yung dibdib, kaliskis. At yung ulo ay talaga, king cobra talaga siya na galing sa ibang bansa. Kaya merong nagsabi na baka itong mga king cobra na dumami sa Pilipinas, baka ito'y pinakawalan ng mga pet, mga alagang snake galing sa labas ng bansa at dumami. Kasi hindi sa atin endemic ang mga king cobra. Ang cobra natin ay Philippine cobra. At iba ang Philippine cobra sa king cobra na makikita natin sa Google. Napaka-panganib. Nung isang buwan, nung pumunta kami sa isang lugar ay mayroong mag-asawa na pinatay ng king cobra. Pati yung aso nila kinagat ng king cobra. Patay sila lahat. Kaya ingat kayo mga katiyats kapag ganitong mga panahon na masyadong mainit, medyo lumalabas na rin at magpalamig ang mga ahas na yan. Okay, assemble na natin ang ating Proton Elic LV16. Courtesy ng ating sponsor. Medyo may kabigatan din ito. Nasa 17 kilos ang machine plus laptop. Mga 5 kilos. So, nasa 20 kilos mahigit. Ang dalawang yan, kapag nilagay sa isang bag, medyo mabigat na rin siya.
live scanning muna kami. After sa live scanning ay ma-review naman yan natin sa pinpoint at malalaman na ang lalim at ang layo nito. Pwede rin naman kapag nag-pinpoint, pwede rin hindi touchscreen ang gagamitin, pwede rin yung machine mismo ang ipinpoint sa nagrehistro na pula. Kaya nga mayroong bilog na isa kasi pinpointer yan. Ngayon, last, ito pang huli namin to, mismo itong hukay nila ang ating i-scan. Merong nagsabi na bawal daw itutok yan sa tunnel. Bakit naman bawal? Paano natin ma-confirm ang tunnel kung walang laman? Kung meron, kung hindi natin diyan i-scan, di ba? Merong laser pointer, merong laser guide, kaya kung saan tatama yung laser, ayun yung parte na na-scan. Hindi yan lalagyan ng laser kung hindi yun guide ang laser. Ang laser ang guide. So kung saan tumatama ang laser, yun na lugar ang na-scan. Common sense lang yan. Okay, so isang isang lugar na lang dito sa bundok na ito. Tapos na ang ating trabaho. Itong ginawa namin ay parang lang talaga to. Parang nagtatanim lang tayo. Tanim ng tanim, tanim ng tanim. Isang araw ay mayroong harvest. Hindi naman lahat ng tinanim natin ay namumunga, di ba? So, sa maraming tanim, meron ding hindi namumunga, walang bunga. Meron ding namamatay lang ang tanim at meron ding nabubuhay at namumunga. Kaya tanim lang tayo, mga ka-TH. Huwag lang bilangin at huwag mag-expect, huwag mag-speculate. Tanim lang. Isang araw ay mayroong tatawag sa atin para balatuhan tayo ng mga biyaya ng Yamashita Treasures. Sobrang init talaga, mga katiyas. Grabe. Nangangagat ang init ng araw, parang kinakagat ka ang balat mo. Masakit. Parang uusok ka pag tamaan ka ng sinag ng araw ngayon. Parang Dracula. Kaya mga tao ngayon takot na sa pag matamaan ng sikat ng araw, masusunog ka talaga. Okay, so finally, hindi pasok sa precious metal ang reading ng site. Kaya ang ating advice dito ay tigil muna at hanap ng mas magandang markers, mas magandang sign at mataas na reading sa scanning. Hanggang sa muli, mga ka-TH, kami magpaalam na. Maraming salamat. God bless you.